Ayan mga katrops. So, pasensya na mga trops. Nawala tayo kasi galing tayo ng BSM. Ngayon nakakonek kasi tayo ng wifi doon. Kaya biglang naputol yung ano natin, video natin. So yan, nasa area tayo ng Uptown Mall. So dahil matraffic, dito na tayo dadaan sa kabila. So ang daan natin mga katrops, magkalayaan na tayo. So kasi ang gagawin na lang natin dito mga katrops, kakain na lang tayo dyan sa kalayaan. Baka tuloy-tuloy yung biyahe natin mamaya. So dyan na lang tayo sa kalayaan. May mga kainan kasi dyan mga katrops. Alam naman tayo na ganito lang yung buhay natin. So sanay na tayo sa mga pagkain na tinatawag nila na pangmasa lang. Dahil hindi naman tayo maka-afford naman sa mga pagkain na mga medyo sabihin na lang natin na pang ano talaga na pagkain. Kaya lang, so hindi naman pwede na araw-arawin tayo kumakain sa mga medyo tinatawag na lang natin na sosyal. So medyo magandang kainan kumbaga. So tayo dahil yun nga yung income natin mga katrops, binibis lang natin sa mga kaya lang din nating makakain sa araw-araw. So kung araw-arawin man tayo nakakain tayo sa medyo mga mamahalin, so parang sarili na lang natin ang iniintindi. So okay lang yan sa mga wala pang obligasyon sa buhay. Kaya naman yan. Pero kaya din naman natin yan. Yun nga, hindi nga lang natin araw-arawin. So kung kumain man tayo ng mga gano'n na mga pagkain, hindi naman araw-araw. So, isama na lang natin yung pamilya natin para naman makakain din sila na hindi tayo lang na kumakain ng medyo sosyal na kainan. So, kahit lagi naman tayong nag-iisa dahil ito yung trabaho natin, at saka sanay na tayo sa mga pagkain ng medyo Jollibee, McDo, yung mga Chowking, at saka madalas talaga yung mga 7-Eleven, Family Mart, yung mga ganun lang tayo kakain dahil sayang din naman kung kumain tayo sa medyo mamahalin na restaurant na tayo lang. So, kung kakain man tayo ng mga ganun, ulitin ko, kayo, kung kakain man lang kayo ng mga ganun, isama nyo na yung pamilya nyo para naman makakain din sila ng ganong klaseng kainan. At saka nagsama din naman kayo. So anyways mga trops, wag na natin yung gawing kwento. So ayan. So sa madaling salita, nandito tayo sa BGC. Ayan, so ito yung Hyatt Hotel. Ayan, so minsan mayroon tayong pinipick up dyan. Ayan mga trops, papakita ko sa inyo yan. Yan yung Hyatt Hotel. So tayo wala pa tayong bisita dyan. So tapos na yung bisita natin dyan. So may baka mga next day o sa sunod na araw, sunod na linggo, mayroon na naman tayong bisitang pipick upin dyan sa may Hyatt. So sa ngayon wala pa. So nasa ano na sila, yung bisita natin umuwi na sa ibang bansa na. So yan mga trops. So isi-share ko lang pa nawala tuloy tayo sa kwento natin. So i-share ko lang kahapon mga trops, mayroon kahapong trick or take sa may Robinson Cainta. So nagulat ako, proud talaga ako sa anak ko dahil kumanta talaga siya. So hindi ko akalain na ganun pala, na mayroon pala siyang talento na dapat suportahan natin. So sana magawa natin yung paraan, kung ano man ang plano, kung ano man ang tawag nito, kung ano man ang yung talent niya, pipilitin ko sa sarili ko na suportahan ko siya kung ano man ang gusto niya sa mga music dahil mahilig siya sa music. Ayan, so gagawin ko talaga ng paraan at kung ano man yung gusto niyang gawin o kumanta o ano man ang mga instrumento na gusto niya. So yan, so ititrain ko siya. Kahit hindi man ako marunong man akong kumanta, pero yung pang ano lang, pang birthdayan lang ba, yung pang kanta natin, yung boses natin, pang tropa lang. So hindi talaga yung gawin na pang international o pang contest. Yung boses natin pang jamming lang. So sa mga barkada lang yung mga
boses natin. So yung anak ko mga katrop, so mayroon siya talagang talent. Kailangan pa siyang i-develop yung talent niya kasi 5 years old pa lang siya. So maraming salamat pala sa nakakapanood ng video na na-upload ko sa Facebook ko. Papasalamat po ako sa inyo na binigyan ng time na nakikinig kayo sa kanta niya. Humingi lang din ako ng pasensya kasi hindi naman talaga siya bihasang-bihasa. So ititrain pa natin siya. Kung mayroon bang lang tayong kunting pera, ipapa-enroll natin siya sa music lesson. Kung paano talaga para makuha na yun at saka matrain yung boses niya. So sana darating ang panahon na maging successful siya sa talent niya. So ayan mga katrops. So i-share ko lang mga katrops, ulitin ko mga katrops. Maraming salamat sa lahat sa nakakapanood at sa Panginoon na lagi tayong binigyan ng lakas ng pangatawan at yung anak natin suportahan natin. Unang-una po salamat po ako sa Panginoon. Ayan, thank you Lord. So ayan mga katrops. So nandito na tayo sa may St. Luke's. Ayan, St. Luke's po yan sa St. Luke's ng BGC. So dito tayo dadaan dahil kakain muna tayo bago tayo mag-pick up ng sunod na bisita natin. So babalik tayo ng BGC. So mga 1 o'clock pa naman yon o siguro mamaya pa. So kakain muna lang tayo para di natin baka biglaang tuloy-tuloy yung biyahe natin, at least nakakain muna tayo. So ayan, so kahapon mga pala mga trops, ulitin ko mga trops, hindi ko talaga akalain na ganun pala yung reaksyon ng mga tao, pati naman ako, super saya ako dahil nakita ko talaga ang personal na first time siyang sumali ng mga event ng ganon. Dahil nung nakaraang mga pandemic man yon, so wala siya kasi sabi nga nila sinilang siya sa pandemic kasi nung pagkaroon ng pandemic, so 1 years old siya, 2 years old. So tapos mahigpit pa nung 3 years old. So yung mga klase-klase nila madalas online sa nursery. So first time niyang nakasali ng mga ganun na event at saka ayun, so gusto niya talagang kumanta pero kami, sa akin lang, nahihiya ako dahil hindi naman siya sanay ng ganun, pero sabi ko sa sarili ko, sige, go ka anak, dahil sana madibila pa yung boses mo, yung pagkanta mo, at saka masanay ka makipagharap sa mga tao. So, hindi ko akalain mga troops na mayroon pala siyang aksyon na ganun, hindi lang nakatayo. Hindi namin yung tinuruan na pag kumanta ka, kailangan gumagalaw-galaw ka with action. Tapos ganun ang gagawin mo. So doon ko nakita in a person talaga mga troops na ganun ang ginagawa. So ako nagulat ako dahil hindi ko akalain na ganun pala yung action niya pag kumanta siya sa mga tao, sa harapan ng mga tao na may mga event ng ganun. So yun, nagulat ako. So napaisip ako na okay, hanggat kaya ko, suportahan ko siya kung ano man ang gusto niyang gawin sa pagkanta, ano man gusto niyang bilhin, kung mga instrumento, piano o gitar o ano man ang mga part ng music. So hanggat kaya ko lang sa sarili ko, ibibigay ko sa kanya dahil nakita ko sana mayroon din naman talaga din siyang boses sa pagkanta, pero kailangan pa nating i-develop. Kaya ayan, so thank you for watching mga katrops. Abang-abangan nyo mga trops nung next video natin sa kanta ng anak ko. So kasi this coming 31 mayroon na namang trick or treat doon sa Alabang. So pupunta kami doon dahil in-invite kami. So malamang baka kakanta na naman siguro siya. So abang-abangan yung mga trops dahil isi-share ko rin sa video mga trops na ipapakita ko sa inyo yung kanta niya. So ayan mga trops, so thank you for watching mga trops at ingat po tayo lagi dahil nandito na tayo sa Kalayaan. So maghanap muna ako ng makainan mga trops. So ulitin ko, God bless sa ating lahat. Ingat po tayo sa trabaho. Bye bye.